Kalahati na lang yan, hindi na talaga mabasa kung anong number. Biblink-blink pag pinipindot po yung scanner. Kaya hindi daw po sila makagawa ng program. Bibili na po kayo ng bago. Kasi ang symbol po ng ganito halos ano na po siya. DMX 512 LX Pro ang tatak. Ito na po yung loob niyan. Ganyan na po ang itsura niya. Sa ganito pong klase, bihirang bihira na po ma-repair ang ganito. 50-50 baga kung sa ganon. Kasi ang mga pyesa niya halos mga spider type na po yung mga IC. Lalo na po pag nasira itong IC na yan, nandyan po ang mga program niyan. Itong regulator may nabibili naman to. Yung iba kasi wala na talaga, as in wala nang nabibili. Kasi po yung mga unang DMX, may mga IC po yun, tig-iisa dito sa gilid. Mahaba pa yung IC na meron siyang IC socket. Ngayon halos spider type na, talagang disposable na po siya. I-power on na po natin. Yun. Yung sira po niya, nagkalahati lang yung mga umiilaw. Hininang ko na po yung digital niya, nag-loss lang po. Kaya ngayon makikita nyo, kumpleto na po ang ilaw niyan. Iti-testing po natin. Scanner 1. Umilaw na scanner 1. Tingnan nyo po yung yung digital niya, oh. Malikot na malikot. Sana hindi po sira yung ganyan. Tingin ko hindi po sira ito kasi gumagana po ang mga mga digital. Wag lang pong mag-steady lahat ng digital tapos nakatuldok na lang, halos marami na nakailaw. Pwedeng sira yung IC po niyan. Pag ganito, pwedeng may pag-asa po ito Kasi pag pinapatay ko po yung scanner, tumitino naman po siya, naka-steady lang. Pag pina-power on lang natin ang scanner, ang gumagalaw po ang digital. Mayroon pa siyang sira. Tingnan po natin. Subukan po natin kung gumagana. Ayan lang po ang ang umiilaw sa kanya. Wala. Sa 2, wala din. Sa 3, wala din. 4, 5, 6, 7, 8, halos wala po siyang pinagbago. Subukan po natin iangat ang bawat slide. Angat po natin isa-isa. Yun, wala pa rin. Dapat kompleto. Ganun pa rin sa 7. Ganun pa rin sa 8. Ay sa sa 6. Ganun pa rin sa 4. 5 pala to. Sa 4. Ganun pa rin sa 3. Uy, tumino po siya, oh. Nag-steady. Yun, nag-steady po siya. Tapos balik natin sa 2. Wala. 3 ay 1. Wala. Sa 3, nasa 3 po siya. Isagad po natin. O yun, oh. Tumino po siya, nag-steady siya ng 255. Hindi na po gumagalaw ang slide niya. Yun, inangat natin. Pag binababa natin, gumagalaw-galaw ang slide niya, ang ang digital, grounded. Pag inangat po natin, nag-i-steady. Subukan naman natin, nagbalik na po siya sa 101. Subukan natin ang 1 kung hindi na po siya gagalaw. Kung hindi na magbi-blink-blink. 255 dapat. Ayun, sa 2, 255. 3, 255. Good po ang mga slide nito. Ang problema, itong number 3 ang hindi po good. Ayun, pag binaba natin, ayun, naggaano po siya, grounded. Pag inangat natin, itong 1, 2 hanggang 7 hanggang 8, okay po yan. Ito po ang sira slide. Papalitan na po natin to. Kung wala naman po kayong mabilan, talagang kailangan nyo po siya, pwede nyo po ilipat yan kung ano pong slide ang hindi nyo ginagamit, o kung yung number 3 hindi nyo ginagamit, iangat nyo na lang po. Kung hindi nyo ginagamit, pwede nyo ilipat sa ibang slide. Halimbawa dito sa 8, ilipat nyo para magamit yung number 3.
Pero kung talagang kailangan na kailangan mo, kailangan niya pong bumili ng slide. Pero ito, tatanggalin ko po ito. Titingnan ko kung bakit grounded. May pag-asa pa po ba. Kaya mga kailaw, sa mga nag-ano po ng DMX, bihirang bihira po ma-repair ang DMX 512. Lalo na pa pag nasira yon, yung mga program IC niya, yung regulator mayroon na nabibili. Pero kung mga nag-stay din na po yan, talagang 50-50 lang kung ma-repair pa o hindi, kasi mahirap na po makahanap ng mga piyesang ganyan. Mahirap po yan makabili. Kaya murang-mura na lang ang DMX, kasi po pwedeng disposable na lang po siya. Pwede na po kayo makabili po ng bago. Pero ito po, kapag pinindot niyo yung mga tack switch, hindi na gumagana. May mga tack switch sa gilid. Kaya po kapag nasira po yung mga tack switch, yung slide, ito pwede pa po siyang mapalitan. May nabibili pa po siya. 10 piso lang naman ang isa po niyan eh. Kagaya po, ang nasira po sa iyo yung down or up sa bank, hindi na po siya nasi-switch, ito gumagana. Pag hindi na po nasi-switch, pwede pong tack switch ang sira. Sa tack switch, ang kadalasan pong nasisira po dyan yung program, yung up and down, tapos yung blackout, kasi yun naman po talaga ang gamitin eh, or automatic, yan dyan lang po ang kadalasang nasisira din. Pag mga ganyan pong hindi na napipindot, tack switch na po yan. Yun o, okay na po yung slide. Good pa po pala yung isang slide. Yung binuksan ko po siya, mayroon po siyang nakadikit sa loob. Kaya grounded po siya. Mga kailaw, naikabit na po natin. Ilagay natin yung socket, tapos lagyan na lang natin ng knob para sa slide. Yun, i-power on na po natin. Digital, okay, hindi siya gumagalaw-galaw na. Pindutin na po natin ang scanner 1, 2. Tingnan natin ang digital. Ayun, hindi na po siya gumagalaw-galaw. Slide na po natin. 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255. Kompleto na po mga kailaw. Okay na po ang slide natin. Ayun, okay na po siya oh. Kaya hindi na po tayo bumili ng slide, kasi good pa naman. Kasi bago-bago pa daw po pakabili nito eh. Ngayon testing na po natin sa ilaw, sa par-LED, kung okay po. Mga kailaw, mayroon na tayong par-LED dito. Set muna natin sa DMX. Yun mga kailaw, nakaset na sa DMX. Ito testing na po natin. Scanner 1, naka 001 po siya. Master, ang kulay niya ay 5 red, green, blue, white. Tapos strobe natin number 2. Speed, pag inangat natin speed. Tapos subukan po natin yung slide number 3, yung naglulos kanina, yung grounded.
automatic to eh. Ayun, gumagana po ang slide number 3. Iangat pa natin, speed natin, tapos angat pa ulit natin, speed. Tapos pag pinul natin ang number 3, sound activated. Yun mga kailaw, good na po ang DMX 512. Ayun oh, yung digital wala na siya, hindi na siya naggagalaw-galaw. Kanina nagagalaw-galaw. Ayun. Okay, pwede na po itong ma-program ni sir. Kasi sabi niya dinala dito, ito po kasi slide gumagalaw-galaw, halos kalakalahati na lang yan, hindi na talaga mabasa kung anong number. Kaya hindi daw po sila makagawa ng program. Ngayon po okay na po siya, gumagana na po siya. Kaya mga kailaw, ang DMX yung sinasabi ko po kanina, 50-50 po siya kung mare-repair or hindi. Kung mga tack switch lang po, may pag-asa pa po siyang ma-repair or slide. Meron pa po siya. Pero kapag IC na damage, bibili na po kayo ng bago. Kasi ang assemble po ng ganito, halos ano na po siya, disposable na po talaga siya. Hindi na po siya basta-basta na re-repair. Ayun mga kailaw, nilagyan na po natin ng program. Ayan o, may ibang kulay. Sound activated. So yun mga kailaw, sana po may na-share po ako sa inyo kahit sa ganitong ideya, lalo na po sa ating mga beginner. Thank you po for watching and God bless.